Good morning, everyone. Good morning, Love of Jesus Valenzuela. Muli, once again, I just would like to thank the Lord for the privilege and opportunity na ibinigay muli sa akin para magkakasama po tayo ngayong umaga muli sa ating morning devotion. So, ayun, salamat muli sa privilege na Pastor Kiko na in spite and despite, alam kong marami na able na mga leaders niyo po dyan na pwedeng makasama sa devotion yung ito, or maraming mas higit na may kaalaman in sharing the word of God. Kaya very thankful po ako na isa po ako sa nilagay ng Diyos sa puso mo to lead this devotion. Kasi honestly, alam kong hindi sapat yung aking kakayahan. Andoon yung prayer ko kung minsan to share the gospel. Kasi mas mahirap po ito kaysa yung profession ko. Lagi ko pong nire-remind yung sarili ko para maging maingat in sharing the gospel. Kasi pag sa gospel, pag nagkamali ka ng pag-share, ilang kaluluwa yung pwedeng mapadiwara or mapahamak. At ang hirap noon, mahirap mo na siyang bawiin or hilain yung kaluluwang yun pag napahamak. Whereas sa profession ko, magkamali lang ako ng grado, ang dali kong palitan yung eyeglass. Amen. Kaya sa umagang ito, let the power of the Holy Spirit, let the presence of God be with us at whatever man yung ninanais niyang ibaba sa ating kalagitnaan, siya po nawa ang manguna. Okay, let's start this devotion with a prayer. Lord God, once again, Panginoong Diyos Ama, we invite, Panginoong Diyos Ama, your presence this morning, O God. Dahil God, talagang hindi po namin kaya, Panginoong Diyos Ama, na gumawa or gumalaw without you, Panginoong Diyos Ama, O God. Without the presence, without the power of your Holy Spirit, without your presence, O God, we cannot do nothing, Panginoong Diyos Ama, O God. Lalo na, God, ako na magtuturo ngayong umaga or to lead this devotion, God, Lord, hindi sapat ang aking kakayahan, hindi sapat ang aking kaalaman, but Lord, I believe, Panginoong Diyos Ama, that whatever man yung ninanais nyo po na ibaba sa amin, kayo po mismo, Panginoong Diyos Ama, ang maghanda ng puso ng bawat isa, ng isipan ng bawat isa, at magbigay ng sapat na kaunawaan, Panginoong Diyos Ama, sa bawat isa, Panginoong Diyos Ama, nang sa ganun, Lord, makapangusap po kayo personally sa bawat isa sa amin ngayong umaga, Panginoong Diyos Ama, O God. At patuloy, God, na hinihingi ko po, Panginoong Diyos Ama, ang pagbasbas po ninyo sa iyong mga buhay na salita, Panginoong Diyos Ama, O God. Let your word, God, maging buhay ito sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos Ama, O God. At ihanda niyo po nawa, Panginoong Diyos Ama, ang aming mga puso, na ang mga pusong ito, Panginoong Diyos Ama, ay maging isang matabang lupa, Panginoong Diyos Ama, na mataniman ng mga binhi, Panginoong Diyos Ama, at ang mga binhing ito ng iyong mga salita, God, ay unti-unting lalago at mamunga sa aming mga buhay, Panginoong Diyos Ama, O God. Salamat, God, sa umagang ito. Salamat, God, sa pagkakataong ito na muli, God, aming mapagnilay-nilayan ang iyong mga salita, Panginoong Diyos Ama, O God. Dahil, Lord, napakahalaga ng iyong mga salita sa aming mga buhay. We acknowledge, God, na napakahalaga ito higit sa anumang bagay na meron kami sa mundong ito, O God. Dahil ito, God, ang nagsisilbing tanglaw, Panginoong Diyos Ama, O God, sa aming mga buhay, sa aming mga paglakad sa mundong itong madilim, Panginoong Diyos Ama, O God. Ito po yung maging liwanag, Panginoong Diyos Ama,
ng aming buhay sa mundong ito, Panginoong Diyos Ama, O God. Salamat, God, at patuloy na paanawa, God, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoong Diyos Ama. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, O God. Whatever man, God, yung disturbances na ninanais, God, ng kaaway na gawin sa oras na ito, winawasak ko po ito sa pangalan ni Jesus, O God. Let God, our heart, be tuned in and fixed to you alone, O God, this morning, Panginoong Diyos Ama, na ang oras na ito, God, ay maibigay po namin talaga sa iyo, Panginoong Diyos Ama, with a humble heart, O God. Salamat, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, ang ating pag-usapan ngayong umaga is the life. Gaano ba kahalaga ang iyong buhay at ano ba yung ini-expect mo sa iyong buhay? May dalawang klase po ng buhay. Meron tayo, or ano ba yung pagkaunawa mo sa buhay, sa sinasabing the life. So, what is life? Doon sa 1 Chronicles 29:15, sabi niya doon, life is a precious span of a time allotted by the Creator. Tapos, doon sa, it is only like a shadow. Pag shadow, so, ano ba yung shadow? Anino? Anino lang po yung buhay. And then, doon naman po sa 1 Peter 1:24, sabi niya, a short live as grass and its flower. So, ang buhay daw is only a short live as grass. So, ano ba yung grass? Diba? Yung mga damo, ang daling malanta, ay ibig sabihin ang daling mamatay. Pag tag-init, natutuyo sila. Pag tag-ulan, ang ganda yung mga dahon. Yun yung grass. Tapos doon naman sa flower, parang inihalin tulad ang buhay sa flower, di ba? There is a time to bloom yung flower, and then may time din siyang nalalanta. So ganun lang talaga kaiksi. Kung tutuusin, ang gusto lang pong i-ano po dito sa mga verses na ito is ganun lang talaga kaiksi ang buhay. And doon naman po sa James 4:14, sabi niya, as fleeting as a vapor. So ibig sabihin, fleeting as a vapor, James 4:14, parang ang daling mag-evaporate. So pag ganito ang natin is, what is life? Sabi niya, time allotted by a Creator sa 1 Chronicles. Sa 1 Peter naman, parang kagaya lang ng grass at flower na madaling malanta. Doon naman sa James 4:14, fleeting as a vapor. So pag alam natin na ganun lang pala kaiksi ang buhay, ano yung pwede nating gawin? So syempre, pahalagahan natin ito. Tama po? Amen? So doon sa natin, while we are young, we see life extending for years. As we get older, time seems to speed up. We can't accomplish what we had hoped for earlier. We are disappointed by a variety of hindrances that cramp our lifestyle. So, doon sa natin, habang bata pa tayo, parang ang tingin natin, napakahaba ng buhay. Ang kwenta kasi natin sa buhay ay ang pagbibilang natin sa buhay natin is based doon sa edad natin. But just be reminded na wala po sa edad May maagang namamatay. Meron pa nga, baby pa lang, namamatay na. So, this is a warning to all of us kung gaano po kahalaga or paano natin pahalagahan yung buhay. And the question is, what is the problem? Ano daw po ba yung problema? What contributes to the discontent of our spirit? So may dalawang buhay kasi tayo. It is our eternal life and yung buhay po natin dito sa mundo. So parihas po yun na kailangan nating pahalagahan. So ano daw ba yung problema sa mga buhay or sa buhay? Ano ba yung nagko-contributes doon sa discontentment ng spirit natin?
Life is an opportunity but also a responsibility. So, malinaw po na life is an opportunity. It is an opportunity to live here. Paano tayo mamuhay dito? I-enjoy natin yung buhay natin dito sa mundo. But sabi niya, it is also a responsibility. So, yun nga, paano po natin pahalagahan? Doon po mapasok yung responsibility at paano tayo mamuhay doon sa buhay na sabi nga niya, ipinahiram ng Diyos sa atin, time allotted by Creator. So, paano po natin yun ipamuhay? We are unhappy whenever we violate the good we know we should do. So, di ba, mararamdaman natin na lalo pag tayo sa ano natin sa Christian, as Christian life, pag meron tayong nagawang alam nating hindi tama or alam nating dapat nating gawin pero hindi natin magawa, di ba? Nakakalungkot. Amen po. And then next is sin against our fellow man brings about uneasiness and guilt. Sabi niya. So number 1 doon yung sin, mga kasalanan natin. Ano yung nagdadala yung guilt. So ano ba yung tinatakil natin? Nung una, what is life? And then, ito ngayon, yung question, what is the problem? Yung problema natin sa buhay natin ay yung nagko-contribute sa discontentment. So, yun yung number 1 natin is yun. Yung kailangan malaman natin na life is an opportunity and responsibility. And then, nagiging unhappy tayo. Kaya tayo nagiging unhappy kasi syempre, yung guilt feeling na may nagawa tayo na hindi tama or may hindi tayo ginawa na dapat nating gawin or tama sana or mabuti na gawin pero hindi natin nagawa. And then, yun nga, the third is yung kasalanan. Kasalanan sa kapwa natin at higit sa lahat kasalanan sa harapan ng Diyos. And then, yung third is yung kasalanan mismo natin sa mga sarili natin. Yun yung paano ba tayo nagkakasala sa mga sarili natin. Di ba minsan sabi nga niya yung responsible deeds na dapat sanang gawin. Yun yung one thing na kasalanan po natin for ourselves. Tapos often people are dissatisfied with life because they fail to see it from God's perspective. They are ignorant of God's will and purpose for man, sometimes willingly so. So, yun, bakit usually, anong naging dahilan bakit nagkaroon tayo ng dissatisfaction sa ating mga buhay? Malinaw po, kasi ang mga bagay kasi, hindi natin siya tinitingnan according doon sa God's perspective. Tapos, yung purpose ng Diyos sa ating buhay. At yung pagiging willing natin, willingly, na nagawin yun, yung purpose ng Diyos na yun. Many fail to envision the eternal bliss of the faithful and would rather ignore the final reaping of the wicked and godless. So, makikita po natin yun sa Romans 6:23, yung pagkakasala ng tao. So, yun yung problema po sa buhay. At yun po yung mga nagko-contribute kung bakit nagiging unhappy po tayo, hindi po tayo satisfied, hindi po tayo contented sa buhay na meron tayo. So, kailangan for us to have and to understand kung ano ba talaga ang buhay. Kailangan maintindihan po natin ito in God's perspective. And yung number 1 na buhay na meron tayo in God's perspective is that the abundant life is available. Yun po yun, yung abundant life is available. In God's perspective, para maging kontento tayo, maging masaya po tayo, or mas magandang gamitin natin yung ma-enjoy po natin yung buhay na pahiram ng Diyos sa atin dito sa mundo is nangako ang Diyos that we have an abundant life. At makikita po natin doon sa John 16:24, sabi niya, Jesus says, neither to have ye ask nothing in my name, and ye shall receive, that you
that your joy may be full. The joy that Jesus gives is not easily removed from Christian's heart. So ito po yung sinasabi ko. To have an abundant life. Sabi niya, wala ka pang hiningi sa aking pangalan, sabi niya. Dahil God is able, or Jesus is able, speaking to us, na able siyang bigyan tayo ng abundant life. Hingin lang po natin ito sa Kanya. Kasi, sabi niya, it is His joy na bigyan tayo ng abundant life. Kaso lang hindi tayo humihingi eh. And then when we say abundant life, wag po tayong nakatuon lagi doon sa material things, financial. Pag sinabing abundant life, sabi niya, ito yung abundant life na yung joy, may joy ka sa heart mo, na regardless ano man yung kakulangan sa buhay mo dito sa mundo, andoon yung joy. Kasi ito yung abundant life na ino-offer ni God sa atin. It is not all about material things, possession, financial, but it is yung joy na makapamuhay ka na may kapayapaan, may yung kagalakan sa puso mo, kahit ano yung mga pinagdadaanan mo dito sa mundo. There is joy. Kasi yun yung ibinigay ng Diyos a gift from the Lord, yung life na yun, yung abundant life na yun. At hindi po yun basta-basta mawawala. Ang material things, madaling mawala yun sa atin. Ako nga talagang nasa molding process po ako ngayon na ma-tune in talaga yung how to live an abundant life na sinasabi ni Lord dito, na yung kagalakan. Magkasunod yung dalawang sasakyan na nagka-problema, but still salamat sa Diyos. Ang ipinapasalamat ko sa Diyos yung abundant life na nanggagaling sa Kanya, kasi nagkakaroon pa rin ako ng kapayapaan. Kasi alam niyo po, walang nangyari na masubra or yung ibig sabihin na mas grabe. Kaya sabi ko, Lord, talagang napakabuti niyo po, kasi makita po natin kung minsan, sabi ko nga hindi mo talaga makita din kung minsan yung protection ng Diyos kung hindi ka mailagay doon sa isang sitwasyon na medyo malala. Ang protection kasi ng Diyos, hindi lang yung okay, ligtas ka sa maghapon, or yung sabihin mo nagising ka na malakas, may magandang kalusugan muli. It is not all about that, yung protection ni Lord. Kung hindi makita mo at ma-appreciate mo talaga yung protection ng Diyos, pag andun ka sa isang sitwasyon na pwedeng may mangyaring malala, pero hindi nangyari. Kaya to God all be the glory, and very thankful po ako, kasi doon before, kasi ako pag may mga ganong bagay, grabe po akong mag-react. Talagang syempre hindi pa ako ganun ka pangalan nito, ka lalim noon. Although ngayon I'm still on the process, kaya nga siguro sabi ko nga, pag nagpapasalamat po ako sa Lord doon sa sitwasyon na yun na inaalaw niyang pagdadaanan ko pa rin, kasi nasa proseso pa rin ako. Sabi ko, Lord, thank you, kasi eto nakikita ko talaga na kung baga sa ayaw ng Diyos na manatili lang tayo, akala natin okay na tayo or malalim na tayo, hindi pa pala. Saka lang natin masasabi na nag-grow na tayo spiritually doon sa life natin with the Lord pag meron yung mga sitwasyon na yun. Kasi doon po natin makikita kasi yung paggalaw ng Diyos. Ma-experience natin talaga yung kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa ating buhay. Kaya yun po yung tinutukoy dito na abundant life. Pag sinabing abundant life, hindi ibig sabihin nun payayamanin ka ng Diyos. Yes, payayamanan ka ng Diyos. Ang abundant life na isinasabi ng Lord sa atin is yung spiritual na kayamanan. Hindi po yung kayamanan dito sa mundo. Bonus na lang, ako personally po, para sa akin, what I'm enjoying, material, financial, or anything in this world is only a bonus from the Lord. What I'm really enjoying is that
yung spiritual abundance from the Lord. Na sa di na may dami ng aking pinagdadaanan, still may kapayapaan po ako sa aking puso. Yes, minsan talagang nakakaramdam din ako ng pagod, but salamat sa Diyos, salamat sa grasya ng Diyos, at salamat sa abundant life na ito na ibinigay ng Diyos sa akin. Kasi sabi, hingin lang po natin, kasi kagalakan ng Diyos na ipagkaloob ito sa atin. At ito po yung totoong abundance, kasi hindi po ito mawawala, kasi yung joy natin sa heart is yun po yung magsusustain sa atin, yung strength na magsusustain sa atin na makapagpatuloy. Tapos sabi pa dito is, true fulfillment is not found in following trends and fashions or patterning our lives to impress others. So, ito na po yung sinasabi ko kanina. It is not all about na to impress other, or it is not all about a life in this world na para siyempre ma-impress ka, makita ng iba na ganito ka, ganun ka dito sa mundo. So, that kind of living becomes a compelling force and leads to bondage. So mag-ingat po tayo na ang buhay, ang fulfillment daw is hindi yun nakikita sa trends and fashion ng mundong ito. Yun yung binanggit ko kanina na abundant life is a life lived with Jesus. A life lived by the guide of the Holy Spirit. A life lived by the Word of God. Yun po yung abundant life po na ipinapangako sa atin ng Diyos. Hindi yung buhay na para ma-impress yung mga tao sa atin, oy, ang yaman niya, oy, ang gara ng sasakyan niya, or oy, ang ganda ng damit niya. Hindi po yun na buhay. Hindi yun ang buhay na makakapagbigay sa atin ng fulfillment. But instead, maglilid po yun sa atin sa bondage. Kasi bakit po? Bakit sinasabing maglid po sa atin yun sa bondage? Pwede po kasing maging greedy po tayo. Pangarap tayo ng pangarap just to impress yung people or yung mga taong nasa paligid natin, or the worst thing is makagawa tayo ng hindi tama sa harapan ng Diyos and against dun sa Word of God na dapat sana ma-enjoy natin yung abundant life. Kasi nga gawa na doon sa foothold ng kaaway na naging greedy na tayo, or minsan nakakaapak na tayo ng kapwa natin just for our personal yung desire or intention, binabaliwala na natin yung kapakanan ng iba. Kasi gusto nga natin akin, kasi nga we want to impress people. Kaya yun po yung ingatan po natin. When we are humble, we are free. Free to be ourselves, free to rest our minds from thoughts of what others are thinking of us. So, to have an abundant life, kailangan po yung humbleness natin. Doon sa humbleness natin, meron po tayong freedom. Anong sabi niya? Freedom sa ating mga sarili. Bakit kaya nasabing freedom sa ating mga sarili pag humble ka? Syempre, hindi ka maging self-centered kasi. Amen? Tapos, sabi niya doon, free to rest our minds from thoughts of, yun, freedom na hindi na natin iisipin anong sasabihin ng ibang tao, ano yung isipin nila, or hindi mo na concern yung pangalan nito, chismis ka man, ay si ganito, ganyan, 'di ba? Lalo sa ating mga Christian. One time mayroon po akong shiniran ng gospel, sabi niya sa akin. Ang sagot po niya sa akin, pero bago pa lang po ako noon na Christian, sabi niya, bakit si ganito Christian naman, naghihirap pa rin. 'Di ba yung mga ganong thinking ng tao, worldly thinking ng mga tao. And then syempre hindi ko pa ito before na-encounter, kasi this devotion is actually po devotion ko ito ng February 13, 2019.
Dito ko po naintindihan nung ibinaba po ito. Pero that time, nung sinabi niya sa akin, nalungkot din ako. Nagkaroon din ako ng nagdalawang isip, ganun. Pero sabi ko lang sa heart ko, Lord, sabi ko, time will come, ikaw po mismo yung magpapakita sa taong ito kung paano nyo po itinataas ang mga taong nagtitiwala sa inyo. And then, yun nga po, hindi po ako binigo ni Lord. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ko pa rin pong pinapaalalahanan kasi actually kaibigan ko din yun. Pero, yun nga, may sariling pananaw din po siya sa buhay. Pero ngayon, ang nakakatuwa po doon kasi nakikita nga po niya kung paano po ako sinasamahan ni Lord. Nakikita po niya kung yung vindication ni God sa akin. Siya na po mismo ngayon kung minsan yung lumalapit to ask na ipag-pray po siya, to ask na naging grateful din po siya doon sa kung paano din po ako nagagamit na daluyan ng blessing para po sa kanya. Kaya yun po yun yung ano po natin na wag lang po nating hindi maiwasan po kasi ano yun, nasa mundo pa po tayo. And then second, ano yung una doon sa pinag-uusapan nating buhay is yung offer ni God na abundant life. And then yung pangalawa po is Jesus offers life worth living. Doon po natin makikita doon sa Matthew 11:28 na sabi niya, "Here's the Son of God, Jesus Christ, offers rest to all who have burdens to bear, whose life had seems more than they can carry, whose life is unfulfilled, whose life lacks purpose." So, sabi niya, doon, 'di ba, doon sa Matthew 11:28 na come to me. Sabi niya, kung sino yung napapagal, sino yung napapagod, come to me, sabi niya. So, ito yung Jesus offers life worth living. Na lagi po nating tandaan na andyan lang si Lord lagi na handa, na nakahanda yung shoulder na to lean on. Kung may mga kaibigan man po tayo na dito sa mundo na pwede tayong mag-lean on doon sa shoulder po nila. Meron tayong isang kaibigan na hihigit pa doon na talagang every time, every minute of our life, andyan lang siya. Siya yung nag-o-offer ng buhay na worth living. Na pag napapagod tayo, napapagal tayo, sandal lang po tayo sa Kanya. Ako nga kung minsan kung talagang sobrang pagod na ako sa ano ko talagang sinasabi ko po yun, Lord, buhatin mo nga ako, ihili mo nga ako. Ang sarap kaya sa pakiramdam yung sabihin mo sa Diyos yung ganon. Kaya ugaliin lang po talaga natin na humingi. Hingi natin yung abundant life sa Lord kasi kagalakan ng Diyos na ibigay po sa atin yon. At yun nga, yung lagi nating tandaan na ang nais ng Diyos is mamuhay tayo doon sa yung worth living na buhay. Hindi yung buhay na kung saan-saan napupunta. Kung hindi a life worth living with a purpose. And that purpose, kailangan po nating makita. Bakit ba tayo nilikha ng Diyos? Bakit ba tayo create ni God? Bakit ba niya tayo binigyan ng buhay? And that is, unang-una, to love Him, to glorify, to give glory para sa Kanya. And then, syempre, magamit po tayo ng Diyos doon sa purpose na maging alulod ng Kanyang pagpapala in many ways. Hindi lang yung time lang natin na naibibigay, yung namumuhay tayo, na nagkakaroon tayo ng time to encourage others, ng time na magamit po tayo ng Diyos na kamay, paa, tainga, malaking bagay po yun na magkaroon po tayo ng contentment, ng a joyful life, an abundant life to live. Sabi niya, come to the Lord and give Him your load of sin. So, ang nakakapagod kasi kung minsan sa totoo lang, hindi sa kung ano yung kawalan natin sa buhay or kung anong trabaho, anong mga ginagawa natin sa daily routine po natin sa buhay, kung hindi ang number one na nakakapagod kasi doon is yung kasalanan. Kaya sabi nga niya is, i-surrender lang po natin ito sa Lord. Kasi
ang offer ni God is abundant life, and ang offer ni God is a life worth living for. So, sabi nga niya, i-unload lang natin kay God. God is a merciful God. God is a gracious God. God is a faithful God. At higit sa lahat, God is a loving God. Na hindi po niya tinitingnan yung mga kamalian natin or mga kasalanan natin. Ang tinitingnan po niya is yung puso natin to repent, na laging andun yung humbleness natin. Pero wag naman po nating abusuhin yung grace ni Lord, yung mercy ni God, yung love ni God. Wag naman po nating abusuhin po yun dahil sa mapagpatawa, dahil sa magkaiba kasi po yung kasalanan na hindi mo sinadya at sinadya yung minsan na pagkakasala, and then sabi nga pag yung hihingi ka lang ng tawad, it is not only just Lord forgive me, but to repent, kasi once na sinabi mong repentance, it is a turning back sa kung ano yung mali na nagawa mo or kasalanan na nagawa mo sa harapan ng tao. So, yun nga sabi, di ba, minsan, pangalawa, pangatlo, sinasadya na yon. So, yun yung iwasan po natin na ano lang po natin, i-admit lang po natin yun sa Lord. Kung baga sa kwan, maging humble lang po tayo sa Panginoon. What you know to be wrong is your life. Give your life over to Jesus. Trust Him to take you by the hand and lead you. Ang ganda, sabi niya doon, sa buhay na ito, admit your inability to handle life's problem. So, i-admit lang natin kasi sabi niya nag-o-offer siya ng kapahingahan. I-unload natin yung kasalanan na nagagawa natin, na nagpapabigat sa atin. Tapos, sabi niya, i-admit lang natin yung inability natin sa mga problema, sa mga sitwasyon yun na kinakaharap natin. Lord, hindi namin ito kaya apart from you. Wala kaming magagawa apart from you. I-admit lang po natin yun. Tapos, turn from what you know to be wrong in your life. So, kailangan lumayo ka na doon or talikuran mo na kung ano yung mali na alam mo doon sa buhay mo. Give your life over to Jesus. Ito yung maganda. Give your life over to Jesus. Trust Him to take you from the hand and lead you. So, once you realize you need help in your life, you can come to Jesus and receive that help. So, magandang encouragement po ito ngayon sa ating umaga na pagkailangan lang natin na talagang i-acknowledge lang natin na kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Kailangan natin ang gabay ng Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Yes, may mga naririnig kasi ako kung minsan, syempre, masipag ka naman, gumagawa. One thing lang na gumagawa tayo, masipag tayo. Pero, yung mga kasipagan na yun, yung mga courage na yun, yung strength na yun para ma-sustain tayo sa araw-araw nating mga ginagawa is saan galing yun? Sa Diyos. I-acknowledge po natin yun. Na hindi sa sariling kakayahan po natin lahat kung bakit natin nagagawa. It is only because of God's grace, sustaining strength, comfort, kung bakit tayo nakakapagpatuloy, kung bakit anumang meron tayong ini-enjoy dito sa mundong ito, lahat yun ay galing sa Diyos. Naging kapartner lang po tayo ni Lord. Naging kabahagi lang din po tayo ng Diyos. Pero actually po, kung minsan kahit wala tayong ginagawa, pag talagang gusto ka ng Lord na i-bless, may mga gagamitin po siyang tao para i-bless ka. Kahit hindi ka nga kung minsan magsasabi, talagang automatic yun because pangako ng Diyos kasi yun na hindi niya tayo pababayaan. At pangako ng Diyos na bigyan po tayo ng buhay worth living at abundant life. Amen? Amen. Jesus Christ can fill the deepest longing of your soul. Yield your life and will to Him. Sabi niya, as you ask Him to fulfill you with His abundance, life in all its fullness will be yours. So, yun po. Sorry. Kailangan lang po talaga nating mag-yield tayo kay God. Kailangan lang po talaga natin na stay connected to the Lord. Surrender everything to the Lord if we want
an abundant life, and a life worth living. Amen. So sana nawa merong naiwan sa inyong mga puso at isipan, what is life? So yun, we have an abundant life kay God. We have a life worth living through Jesus Christ. So amen po, amen. And thank you sa pagsama po ninyo muli. Salamat sa time po ninyong lahat. At yun po, hindi po lingid yun sa Panginoon. And that is life worth living. Yung binibigyan po natin ng time si Lord. Amen? Amen. Sige, let's pray. Panginoong Diyos Ama, salamat muli. Panginoong Diyos Ama, sa Lord, yung encouragement na ibinigay niyo po sa amin, God, that you have and you offer us an abundant life, O God. And you, God, offer us a life worth living, God, and that is only through you, Panginoong Diyos Ama. Lord, we surrender everything to you this morning, O God, our burden, O God, our sins, Panginoong Diyos Ama, O God. Lord, hayag man ito o hindi hayag na kasalanan, Panginoong Diyos Ama. Lord, hinihingi po namin ito ng tawad, at by your grace, by the power of your Holy Spirit, God, help us, Lord, O God,